Okay, good afternoon po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong nangyaring public hearing dyan sa House of Congress. Patungkol po dito sa kasalukuyang mainit na pinag-uusapan na kaso ng SMNI, yung tungkol po sa fake news. At syempre, pinatawag po kasi yung dalawang SMNI hosts na allegedly, well, not allegedly kasi napanood ko rin yung portion of the program na talagang in-announce nila doon yung tungkol sa travel expense, sa overpriced travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, itong mga taga-SMNI, yung grupo kasi ito ni Duterte, yung lagi kasi nilang tinatarget sa ngayon, itong si Martin Romualdez. Dahil nga, for obvious reasons, na pinaghihinalaan nila na balak tumakbong Pangulo sa 2028. Ni hindi po, duda pa lang nila yun Kasi hindi naman nagpo-proclaim yung tao na tatakbo. Kaso, natutunugan lang nila. So, napapraning, kumbaga. Guni-guni nila. At dahil dyan sa kapraningan na yan, kung ano-anong paninira ang ginagawa nila doon sa tao, kay Romualdez. At ito nga po yung latest na paninira nila. Yung tungkol sa travel expenses na umabot daw ng 1.8 billion in 1 year. My God! Gaano kalaking pera po ba ang 1 billion? Kahit nga 1 million, hindi pa ako nakakakita Yun pa kayang 1 billion? At naubos sa pagta-travel lang? Goodness! Gaano kalaki? Anong klaseng travel ang ginawa kung ganong kalaki ang naubos? Inikot yung planeta ng 10 ulit? So ngayon, ito nga po ang nangyari, dyan sa public hearing sa Congress. Alam niyo, bilib ako dito. Masarap pong manood ng public hearing dyan sa Kongreso kaysa sa Senado. Nagsasanga na naman ng kwento ko. Kasi kung ikukumpara po niyo, kung manunood kayo ng mga hearings sa Senado at sa Kongreso, mas mga professional po itong nasa Congress. Mas matitino magtanong, formal, professional, edukado. Walang nag-grandstanding. Very professional. At matino yung mga pagtatanong, walang nagko-comedy. Hindi kagaya sa Senado. Diyos ko, di po ba dapat ang Senado nga ang Senado po, pangalawa na sa Pangulo. Sa taas. Mas mataas ang Senado kaysa sa House of Representatives. Pero, ikumpara po natin ang mga nandiyan dyan sa Senado at saka itong mga nandiyan dito sa Kongreso. Dito sa Kongreso, mostly mga lawyers ang nandiyan dyan. Mostly kasi mayroon ding mga artista dyan na pero hindi nagbibida ang mga artista dyan na mga representante. Hindi kagaya dito sa Senado pabidahan talaga, palakasan ng boses, pasigaan. Walang siga po. Talagang magandang makinig. Napaka-formal. Ngayon, ang nangyari po dito sa hearing na ito, na inilagay nga po kasi sa hot seat itong dalawang hosts. Nayayabang nitong dalawang to Ang lalakas ng ng dating nito kapag nagpo-programa diyan sa SMNI. Yung akala mo ang tatalino, ang gagaling, pero pagdating dito madali ring napatiklop, kumbaga, at nagsorry So, ibig sabihin,
yun kasing ibinalita nila tungkol sa 1.8 billion na according to Congress ay hindi naman totoo. Hindi totoo dahil ang totoong expenses ni House Speaker Romualdez, travel expenses for 1 year was only for 4 million plus. 4.5 million something. 4 million, but not 1.8 billion, ang layo naman nun. At buong kongreso nga po, yung sa Congress, yung lahat na mga congressmen na nagsisipag-travel, umabot lang po ng 35 million. So all in all, plus the travel expense ni Martin Romualdez, so for the whole Congress, hindi nga po umabot ng 40 million. Kumbaga, ang layo, di ba? Ngayon, dahil ginisa nga po itong si Eric Celis at si Badoy tungkol dyan sa walang pag-iimbestiga, walang pagko-confirm sa impormasyon kasi ipinorward lang daw sa kanila yung information na yon at porke na-receive nila, actually na-receive sa text lang. Text message na unlisted, hindi niya kilala. So, meaning to say, what if yung nag-forward na yon ng message, talagang gustong siraan si Martin Romualdez. Tapos i-forward sa kanya, bin-broadcast naman. Without even verifying kung totoo nga. At ito pa po ang mas matindi. So, yun nga po, dahil doon sa ginisa siya, na tinatanong siya ng mga congressmen kung sino yung source niya, na talagang hindi po napilit. Kasi, meron kasing doon sa Code of Conduct ng mga journalists na hindi dapat i-expose yung pinanggagalingan ng source ng information. Kahit na siguro, ewan ko baka naman pagdating sa Supreme Court sa Supreme Court kasi wala nang ano yan Pag sinabi siguro ng Supreme Court na ilabas mo, baka ilabas. I just don't know. Wala pang nangyayaring kasing ganun So ngayon, tuwang-tuwa si Eric Celis na natapos ang hearing na hindi siya napilit. Hindi siya napilit na i-expose yung kanyang source. Na ang sinabi lang po niya, eto na. Ang mas matindi sa mga pinagsasabi niya. Na parang hindi nag-iisip. Kasi nga nung tinatanong siya ng congressman kung sino yung source, hindi siya nagbabanggit ng pangalan, kundi puro mga ano lang shadowy. Kaya lang, muna sinabi niya na galing sa Congress yung information from the House of Congress. So ngayon, ibig sabihin, isa sa mga congressmen ang nag-expose or nag-forward ng malicious message. But then, nung pinipilit siya na sabihin kung sino yon, kasi mga kasamahan nila sa Congress, sabihin niya na hindi naman taga-Congress, hindi taga-House of Representatives, pero taga-Congress. At doon niya sinabi na nalito daw siya dahil una, pag-aakala daw niya yung Congress is House of Representatives lang. Yung pala, ang Congress, House of Representatives at saka yung lower house and upper house. Lower house, yung House of Representatives, mga congressmen, and then yung upper house, yung Senado. So sinabi niya na taga-Congress nga ang pinanggalingan ng ang source ng kanyang info, pero hindi House of Representatives, kundi Senado. Kasi ang Senado is Congress pa rin. So, meaning to say, isang senador ang nag-forward sa kanya ng information. So, mas
mas tumindi po ngayon, mas lumala yung itong gulo, mas gugulo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung House of Representatives sa Senado, magka-united po yan. Ngayon, kung ganito na taga-Senado pala, but hindi naman sinabi ni Eric Celis kung active, baka dating senador o sitting senator, incumbent senator. Hindi po niya sinabi. Basta, senador. So, dahil sa isang senador ang pinanggalingan ng kanyang info, attacking a member of the House of Representatives, and worse, yung target po ng attack is the speaker himself. So, ibig sabihin, mayroong may galit sa Senado, sa Kongreso, sa House of Representatives. Magulo ba? So, ano ngayon ang mangyayari? Kapag pinilit, pag ininsist ng House of Representatives na pangalanan kung sino yung senador na yon, o di, pinag-aaway ni Eric Celis itong upper and lower house. Ibig sabihin, yung Senado, sinisiraan yung lower house. Sinisiraan ng upper. O di ngayon, hindi po papayag ang House of Representatives na hindi malaman kung sino ito na particular na senador na nang forward ng fake news. Aba, ano po ba ang nare-realize natin dito? Halimbawa pong totoo. Kung totoo man na isang senador, kasi ayaw sabihin, una ang sabi nitong Eric Celis na ito, unlisted, hindi kilala yung nagpadala ng message. Yung isa, kasi dalawa daw yun. Yung isa, kilala niya. Yung isa, through text, hindi niya kilala, pero tugma daw. Tugma yung information. Kaya, lakas ng loob niya na i-broadcast kasi magkapareho daw. So ngayon, halimbawa man pong totoo na isang senador ang nag-expose nitong fake news na sinisiraan yung Speaker of the House, mas lalong malaking gulo ang ginawa nito ni Eric Celis. Unang-una, paano niya nasabi na isang senador, sabi niya hindi naman niya kilala. Ano ito? Hindi kilala pero alam na isang senador. Pero pinipilit siya na i-expose yung source, kung sino yon, hindi niya sinasabi. Alam niyo, para sa akin, halimbawa man ako sa party ko, kung mangyari sa akin na ina-accuse ako ng ganito ng fake news, kapag hindi po sa akin masabi ang source, iisipin ko, ikaw mismo yung may gawa nun. Gawa-gawa mo lang, hindi mo ma-i-expose eh. Pwede po mangyari yun, di po ba? Nagtatago lang dito sa issue ng hindi dapat i-expose yung source. Para sa akin kung ako gagawan mo ng kwento, pero hindi mo sa akin masabi kung sino ang source mo, nagkukwento ka lang, iisipin ko, ikaw yun. Ikaw yun. Gawa-gawa mo laban sa akin. Ganun lang yung kasimple. Ngayon, kung totoo man na isang senador ang nag-expose, sino itong senador na to? Alam nyo, pangalawang kaso na po ito dyan sa Senado na mayroong kabalbalang ganito. Nung una, di po ba yung nag-expose nung usapan ng mga senador, yung caucus nila, ano ba tawag doon? Yung executive session, yung pinag-usapan doon, yung according to the nag-expose na kumalat din sa social media, yung 9 senators na pabor na ibigay pa rin kay Sara Duterte yung confidential fund. O hanggang ngayon hindi pa nasosolve yun kung sino talaga yung nag-expose na yun. Tapos ito na naman, mayroon na naman isang senador uli na kesyo nag-expose ng fake news.
Ano ba itong, kumbaga iisipin natin, ano na ba ngayon itong klaseng mga nandiyan dyan sa, nandiyan dyan sa Senado? Mahilig mag-spy? Mayroon dyan na nag-i-spy? Nagpo-provoke ng gulo? At sino ito? Alam nyo, aabangan natin po itong, naku mga kababayan, ang dami-dami talagang nangyayari dito sa ating bansa involving the politicians na, kumbaga, hindi na nakakapagtrabaho ng dapat nilang trabaho kasi ang inaatupag ganito na lang. Nag-i-expose ng mga baho-baho ng mga kapwa nila. Ano ba yan? So ito po, ito ang pinakabuod ng ating topic sa ngayon na yung itinuturo ni Eric Celis na isang senador na pinanggalingan ng kanyang fake news na ikinalat sa buong mundo na isang senador daw. Baka sa susunod po na hearing, kasi hindi pa tatapos maraming hearings to na aabangan natin ha. Hindi papayag ang lower house na hindi malaman kung sino itong senador na ito. At kaabang-abang po ito kung sino itong senador na ito, kung totoo. At kung hindi man, kung hindi po ito totoo, kung talagang walang maituturo si Eric Celis, gawa-gawa ito ng host na ito, and maybe including SMNI, kasi ang SMNI kontra administrasyon. Kung ano-ano ang ginagawa nila dyan yan po ang susunod nating topic. Ito para hindi po maghalo-halo ang mga topic natin. So hanggang dito na lamang muna po ito. At see you in my next vlog. Thank you for watching and peace.